Okay, bago muna ako mag-start, ay gusto ko rin naman mag-testimony. Okay ba yon? Okay, so dito ko kukunin ang aking title na aking tawag nito na i-share sa umagang ito. Alam niyo ba na mas madaling makuha ang isang kabuuan ng isang itatakel o i-discuss ng isang mangangaral o ng isang teacher, ng isang sino man, kung ito ay nakita niyo sa reality ng pamumuhay. Okay? So I hope na susundan nyo, binibilisan ko para ma-tackle up natin lahat. Pero una sa lahat ay nakuha ko ang inspirasyon dahilan sa dalawang event na nangyari at sa by observation. And I realized, sabi ko, Lord, maharahil ito ang gusto mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Last Sunday ay nagkaroon tayo ng tracts distribution. At dumating sa panahon na umulan at nabutan tayo ng malakas na ulan at ang iba ay hindi nakapagbigay. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat kami ay kahit papano ay nakapagtanim kahit umuulan. Alam niyo po ba, ang nag-push through sa bawat isa sa amin ay hindi man alam ng mga ibang brother ay the word persistent and perseverance. Tandaan niyo yan ang magiging ating agenda. Alam niyo, napakahirap kasi kung may mga obstacles sa ating buhay. Pero God allows that para pakita ang ating pananampalataya. Kung gaano tayo ka-eager gawin ang kanyang kalooban. Alam nyo, maraming reason. May dalawa kaming sisters na masakit ang mga paa at ina-expect nila siguro dahilan ako yung kasama nila ay hindi sila lalakad ng malayo. Pero kung sino pa yung may masakit na mga paa, yun pa yung nakalakad ng malayo at sumulong sa mga baha. Can you imagine that? Pero alam niyo ba, nakita ko ang kanilang persistent, nakita ko kung sino nangunguna sa baha, nakita ko ang kanilang eager na magtanim sapagkat merong silang napakinggan. Sometimes, nakikita ang persistent, ang perseverance kapag meron silang narinig. Amen? So tandaan niyo yan, sa inyo yung mga keyword. Kung bakit nagkakaroon ng persistent, bakit nagkakaroon ng perseverance? Dahilan meron silang narinig. Dahilan sa kanilang narinig, nagkaroon ng goal, nagkaroon ng pagtitiyaga. Gawin ang kalooban ng Diyos. At sa aking nakita, sabi ko, Lord, salamat. Alam niyo po ba, habang kami ay sumisilong, nandun kami sa isang commercial building, habang kami nakasilong, hindi namin matiis na maghintay ng tumila ang ulan at humina ang ulan, kundi yung mga doon sa pinagsisilungan namin, nagbibigay kami ng tracts. Pero alam niyo po ba, napakahirap minsan ay kapag ikaw ay na-reject. Sorry, di kami available. Sorry, babasahin ko na lang. Sorry, iba ang reliyon ko. Masakit sapagkat we are spreading the good news to them. We are spreading yung kailangan ng bawat tao para masigurado ang kanilang kaligtasan sa buhay. Pero alam niyo ba, yung iba ay they take it for granted. But I believe, sometimes, sa ating nakikitang pagpupumilit, hallelujah, makikita natin ang reward nito in the end. Sapagkat hindi naman tayo ang nagpapalago. Kung tayo yung nagtanim at iba ang nagdilig, ngunit isalam natin sabi ng book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, ang Diyos ang nagpapalago. So what we have to do, call to be persistent, to be persevere. Okay? So kung makikita nyo ang mga obstacles sa inyong buhay, yan kasi ang ginagawa ng kaaway upang pigilan tayo. Kasi ang gagawin natin ay tama at mabuti. At alam niya na ito ay magiging hadlang sa kanya. Pero minsan, kailangan natin ipakita ito. At pangalawang event na aking na-realize, nung kami nagtrabaho ni Brother Arturo, pero maganda siguro sabihin, si Brother Arturo ay sinamahan kong nagtrabaho, dumating yung panahon na kami nandun sa boss ko na nagtatrabaho doon sa kanyang problema sa drain pipe, from sink papunta doon sa sewage or doon sa septic tank. Nahirapan yung machine ni Brother Arturo para malaman kung saan ang bara. Kasi maraming mga elbows, maraming mga resistance. And that is the reason, hindi makapenetrate yung tool para tanggalin yung bara. At yung iniisip namin na madali ay tumagal sapagkat kailangan namin mag-troubleshoot. Kailangan namin mag-isip, kailangan namin magbungkal kung saang lugar ang tamang ibubungkal para hindi mahirapan sa pagtatrabaho, para masolusyonan agad ang problema. So dumating yung puntos na ang mga kasama ko po ay mga engineer.
boss ko nga, ibig sabihin, mas mataas sa akin, mas sa karanasan, mas magaling. He is my manager. Pangalawa, yung kanyang tatay ay mechanical engineer, a commissioner. So by profession, by experience, ay marami silang karanasan. So maraming mga idea or opinion. Ganito gawin mo. Dito ka magtanggal ng tiles kasi dito sa posible yan. Dito nag-elbow, dito nagkaroon ng bara. Yung isa naman ay dito banda kasi dito natin naririnig yung kapag nilagay namin yung isang tool na nagtatanggal ng bara, naririnig namin yung tunog na nandun yung nandun yung sabihin natin, ang tawag namin doon ay fish wire, nandun narinig namin nagbabibrate, nandun ng bara at hindi makapenetrate. Dito tayo magbutas ng tile. At dumating sa punto na ang aking boss, sa bagay, siya naman ang nagpa-renovate ng bahay nila, ay nagsabi siya na ganito kasi yan bago tabunan ng mga semento at tiles. Dito namin inilagay yung mga elbows. So ngayon, nagbase ako sa sinabi niya. Dahilan siya yung nakakita, siya yung may alam, at siya yung bahay niya yon. So kung meron man nakakaalam, siya yon. Pero, ang hirap malaman sang-ayunan sapagkat hindi makapenetrate ang tool, wala kaming idea. Pero sabi ko, sige, diyan tayo magbutas dahilan sa sinabi mo. Babalik ulit ako sa sinabi ko kanina, saan nagmumula ang persistent, ang perseverance, dahilan meron tayong narinig. Meron akong narinig sa boss ko at yun ang kanyang ginawa, yun ang ginawa namin, tiniktik namin. Malalim na at sabi ni Brother Arturo, wala dito, malalim na. So, dito tayo magtiktik. Ibig sabihin, yung tiles na tiniktik namin ng isang portion ay inisip namin na wala na, magtiktik naman sa iba. At sabi ko, teka lang muna kasi another job yan, another task niya na magpapahirap. At ang sabi ko, wag na muna, ganito gawin mo. Maghukay ka dito sa bandang gilid at maghukay ka papunta dito sa ilalim. Kasi kung ito ang tiles sa ibabaw, expect niya si Brother Arturo na dito, ito yung tiles sa ibabaw, wag ka lang maghukay sa ilalim ng tiles. Maghukay ka rin dito sa ilalim ng tiles dito sa kabila, sa ilalim ng tiles dito sa kabila. Yun ang ginawa niya. Until nakita niya yung pipe. Sabi ni Brother Arturo, naniwala lang daw siya doon sa sinabi ng boss ko, dahilan sa sinabi ko, at nung kanyang pagpupumilit na gawin at sinet aside niya yung kagustuhan niya, by persisting, nakita yung tubo ng pipe, lumitaw sa harap niya at na madaling ma-install. At nung pagkaayos ay napakalinis sapagkat maliit lamang ang hukay na kinuha. At ang resulting, natuwa yung boss ko, at mura pa yung naibigay na, na quotation at tungtuwa sapagkat nakamura na, maganda pa, nasolusyonan yung kanyang problema. And that is the reason may another job siya doon, magbibigay na mas malaking quotation, bahala na si Brother Arturo doon kung paano niya gagawin sa darating na panahon. Pero gusto kong ipakita dito ang kaisipang persistent and perseverance. Pero bago tayo magpaumpisa, ay gusto ko muna tayo ay manalangin, tayo ay yumuko sa panandali at tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit, sa umagang ito kami po ay una sa lahat nagpapasalamat sa iyo sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon o Diyos, ang iyong pagmamahal sa amin at pagmamalasakit at pag-ibig, O Diyos, na hindi namin kayang sukatin, Panginoon, kung bakit, Panginoon, kami, hallelujah, ganito ay tumatanggap ng saganang biyaya sa iyo. At salamat sa mga salita na aming pagsasaluhan, sapagat alam namin, Panginoon, ito ang kailangan namin sa huling panahon na ito. Lord, hallelujah, tulungan mo kami, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na malubos namin maunawaan ang iyong ipagkakaloob sa amin sa umagang ito. Hinihiling namin ang banal na Espiritu na iyong sinugos sa bawat aming puso na may kakayanan na magpaunawa at mag-expound pa ng aming mapapakinggan sa araw na ito. Father God, kung meron kaming nagawang pagkakamali sa iyo, narito po kami nagpapakumbaba at nais namin, Panginoon, maging malinis at maging karapat-dapat at tumanggap ng pagpapala na bubuhat sa iyo. Lord, narito po ang aming mga puso, binababa namin sa iyong harapan at hinihiling, Panginoon, malaya kang makagawa sa aming buhay. Have preeminence sa kalagitnaan namin at minsan pa ikaw lamang ang madakila, mapasalamatan, at ikaw ang mapupurihan. Minsan pa mauwi sa iyo mataas sa pagdakil at parangal sa ngalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah.
So para magkaroon tayo ng foundation, hallelujah, sa ating pag-uusapan sa umagang ito, gusto kong basahin natin ang Matthew. Ang Book of Matthew ay para sa akin sa chapter 15 ay napakainam na pwede nating pagkunan ng idea about sa ating pag-uusapan na persistent and perseverance. Parehas nga ba ito? Persistent and perseverance? Ngayon mamaya ipapakita natin ang pagkakaiba nila. Okay, sa ating foundation na ating pag-uusapan, ito ay istorya ng isang babae, Canaan woman, na kung saan siya ay merong pagpupumilit. Ang pagpupumilit, ito ay pinapakitang persistent at nakikita natin ang kanyang pananampalataya dahil lang sa kanyang pagiging persistent. Kailan ba nalilitaw ang kanyang pananampalataya? Paano ba lumilitaw ang ating pananampalataya? Pag nakita na merong gawa, merong nakitang persistent, at tayo pa rin ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Okay, Matthew chapter 15, samahan niyo ako. Basahin natin sa Tagalog, verse 21 hanggang 28. By the way, makikita din natin to sa Mark chapter 7, verse 24 hanggang 30. Okay. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw, na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo." Tatapos siya ay hindi sumagot, ito si Jesus, hindi siya sumagot, ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamamanhikan na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan." Grabe ang instruction ni Jesus. Tatapat siya ay sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw na sa bahay ni Israel." So, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Hindi siya naparito sa kanino man, kung naparito siya, kundi para sa mga naliligaw ng kanyang mga anak. At alam natin kung ano yun, ang mga Israelites, ang mga Jews sa panahon na yun. Verse 25, datapwat lumapit siya at siya ay sinamba niya at na nagsabi, I want you to take note, Matthew chapter 15, verse 25, na nagsasabi, "Panginoon, saklolohan mo ako." Nagbago ang kanyang approach. Okay? Sa 26, at siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." 27, datapwat sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon." 28, last verse, nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon." Let us say amen to the words of God. Amen. Hallelujah. Ang dalawang verse na nag-agaw ng aking pansin. One is 25 and one is 28. Basahin natin ang 25. Verse 25, ang sabi ng babae nito, tandaan ninyo, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba. Sinamba ng babae ang ating Panginoon sa kabila ng siya ay pinagmalupitan ng Panginoon, hindi pinansin. At sinabi na hindi kailangan ibigay ang pagkain sa mga aso. Ganon hinalimbawa ng Panginoon ang babaeng ito. Pero hindi siya na-discourage. Ano ang kanyang ginawa? Sumamba. Pero take note, lumapit siya at siya ay sinamba niya. At nagsabi, "Panginoon, saklolohan mo ako." At ang verse 28, ito ang resulta ng kanyang perseverance, ng kanyang pagpupumilit. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Nakuha niya ang reward nung nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya na may perseverance. Bakit lumilitaw ang word na perseverance? Sapagkat merong barrier, merong obstacle, merong mga discouragement. Pero ang babaeng ito ay hindi nagpa-discourage,
kundi nagpumilit lumapit sa Panginoon at higit sa lahat, nagpakababa at sumamba sa Panginoon. At ang resulting, great is thy faith. Wala kang maririnig, sabi ng Panginoon sa mga Israel, na may ganitong kalaki ng pananampalataya. Can you imagine that? Kailan ba lumilitaw ang perseverance na yan? Dahilan inaalaw minsan ng Panginoon ang mga barriers sa ating mga buhay para makita niya ang ating pananampalataya. In fact, bago tayo lumalim, no? Ang book of James at ang book of 1 Peter, ay yun ang gustong makita sa atin. Di ba? Ang sabi ng book of James, maging masaya kayo kapag meron kayong pinagdadaanan sa maraming mga trials sa inyong buhay. At yun ang isa sa way ng Panginoon para palitawin ang inyong pananampalataya. Magandang basahin natin, since na ito ay Bible study, James chapter 1, verse 2 hanggang 12. Hanggang 4 and verse 12, tatalon tayo. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. I want you to take note, yung patience dyan, ay ang Greek word nito, ang Greek meaning ng word nito is hope on I. Ang meaning is endurance. Constancy, enduring, patient, and continuance. So, yung word ng perseverance ay nakakabit dito. At ang sabi, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire and wanting nothing. At ang verse 12, great blessing to those who are tempted and remain faithful. At ang sabi sa verse 12, sino nakakuha ng mga pangako at reward na yan? Ang mga nakaranas ng perseverance sa mga trials at napagtagumpayan nila. Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, ibig sabihin, nasubukan sa anumang paraan, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Yan minsan ang gustong makita ng Panginoon sa atin, ang pagiging persistent at perseverance. Kahit sa umagang ito, pwede nyo ipakita ang persistent and perseverance sa Panginoon. Labanan ninyo ang obstacle sa antok. Marahil kung merong pagod dito, si Brother Arturo yun. Kasi nakita ko kung gano'n siya naghirap ng pagod buong araw. Pero nilabanan. Anyway, gusto ko munang i-define kung ano ang persistent and perseverance. Okay, sa sa Webster Dictionary, okay, gagamit tayo ng mga dictionary para ma-expound natin, para makita pa natin kung anong ibig sabihin ng perseverance and persistence. Perseverance sa Tagalog ay pagtiyaga. Ang sabi dito, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or oppositions. The word continued effort is, pwede natin itong palawakin. Kahit na ikaw ay nagkaroon ng failure sa iyong buhay, pero ikaw ay nag-continue pa rin, iba na to. That is called perseverance o pagtitiyaga. Or kahit may mga opposition sa iyo, kahit merong sabihin natin na nagsisira sa iyo, kahit na sinasabihan ka na taliwas doon sa ginagawa mo. Pwede natin sabihin ito sa modern na language, nagbabash. Siguro, alam nyo agad yun, no? Ay, mga basher. Kahit na daw may mga ganun, but you keep continuing. And that is the word perseverance. At meron pa, it embodies the quality of maintaining a steady belief or effort in the face of challenges. The word maintaining, at yun ang mahirap makita sa mga believer. Sometimes may ups, may down.
Pero yung maintaining, napakahirap. Or word nating sabihin, consistency. Alam niyo po ba, ang reward ay nakikita sa pagiging isang consistent or maintaining mo yung isang bagay. Diyan makikita ang iyong faithfulness. Hindi pwedeng makita ang faithfulness sa isang senaryo lamang nangyari sa iyong buhay. Ito ay mayroong panahon, mayroong time. At ang sabi ng 1 Peter, napakagandang basahin natin, no? Ang 1 Peter, hinalimbawa ito ang pananampalataya sa gold. 1 Peter chapter 1, verses, dito na lamang to save time, sa verse 5 and hanggang 7. Babasahin ko sa ERB version, God's power protects you through your faith, and it keeps you safe until your salvations come. That salvation is ready to be given to you at the end time. Wow. Kung babasihan natin yung word nito, yung makikita lamang ang talagang lubos-labis na kaligtasan ay sa pagdating ng huling panahon. O sa pagdating ng Panginoon, rather. Bakit? Sapagkat yung iba ay nagpapatuloy. Pero dahil hindi nila na-maintain, tumalikod. Maririnig natin yan sa i-share ni Brother Michael. Bakit tumalikod? Dahilan sa mga obstacles sa buhay na hindi nila nakayanan. At ang nangyari, ang salvation na kailangan nilang makuha ay hindi nila nakuha. Dahilan mayroong mga tumalikod. Makikita natin yan sa mga verses na ating pagsasaluhan. Sa verse 6, I know the thoughts of that exciting, even if you must suffer through different kind of troubles for a short time. Well, sa mga Kristiyano, pag kayo tumanggap sa Panginoon, i-welcome nyo na ang mga trials, troubles, affliction. Pero sabi naman ng Book of Peter, hindi naman ito mahaba, maiksing panahon lang ito. And that is the reason, kailangan natin maging faithful. Kailangan natin mag-endure. Sapagkat hindi ito panghabang buhay, brothers and sisters. Ito ay short time lang ang sinabi ng Bible. At ang verse 7, ang sabi dito, these troubles set your faith and prove that it is pure. Kailan makikita ang pananampalataya na tested kapag ito ay naidarang. And such faith is worth more than gold. Gold can be proved to be pure by fire, but gold will ruin when your faith is proven to be pure. The result will be praise and glory and honor when Jesus Christ comes. Hallelujah. Kailangan itest yung pananampalataya na yan para ma-refine na katulad ng ginto. Pero ang ginto, ang sabi dito, ay lumilipas, ngunit ang iyong pananampalataya, hallelujah, ay lalong magniningning ng gaya ng ginto na hindi masisira. Hallelujah. At yang pananampalataya na subok sa anumang uri ng mga pagsubok sa iyong buhay, hallelujah, makikita natin ang kaluwalhatian ay may babalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Mamaya makikita natin kung bakit tayo ay nagpatuloy sa ganitong pananagumpay sa buhay. Hallelujah. At dyan hinaling tulad ng ating pananampalataya, katulad ng isang ginto. Nire-require ang fire. Bago ang isang sword, bago ang isang forged metal na matibay, pag sinabing forged metal, ito yung matibay na metal, na maging matibay, kailangan siya dumaan sa, unang-una, heat at time. Dalawa yan. Pressure at sa mahabang panahon. Diyan lilitaw ang matibay na metal. Diyan din lilitaw ang tunay na pananampalataya, na gaya ng ginto na idinarang sa apoy. So, nire-require ang time, nire-require ang pressure. Well, wala tayong escape. This is my only introduction, pero magmamadali tayo. Pero alam niyo po ba, brothers and sisters, isang tanong na gusto kong ibigay sa bawat isa sa atin, sa pagdating kaya ng Panginoon, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya, tulad ng ating nakita. Yan ay ating mababasa sa parable ng persistent widow sa Luke chapter 18, verse 8. Luke 18, verse 8, ang sabi dito, I tell you that He will avenge them speedily.
Ang sabi dito, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on this earth? Ang pinapakita dito, yung faith na ito is yung sinabi ng 1 Peter na dumarang sa pressure, sa init, at mayroong matagal na panahon. That is the question. At ang context nito, alam natin, is about prayer. Pero gusto kong i-expound ito, medyo maliit lang, sapagkat nakita natin ang istorya na ito na kahit dinidiscourage siya ng judge, pero dahilan sa kanyang pagpupumilit, patuloy na tumutuktok, kumakatok, ang judge ay, sige na nga, ang kulit mo eh. Dahilan sa kanyang persistent, ibinigay ang reward. Pero alam niyo ba kung itutuloy natin sa pananalangin, sometimes, pag nanalangin tayo, walang sagot, give up na tayo. Pero alam niyo ba, yan ang gusto na makita ng Panginoon, ang pagiging persistent sa pananalangin. At yan ang tinuro ng book of Luke chapter 11, verse 5-13. Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Alam natin to mga alagad. Teach us how to pray. At pinakita to ng Luke chapter 11, verse 5-13. Alam natin ang Lord's Prayer. At pagkatapos no, nagbigay ng parabola ang ating Panginoon patungkol naman sa isang kaibigan. Alam natin ang istorya? Pero dahilan kaibigan, kahit anong oras, siya ay tumuktok sa kanyang kaibigan. At ang nangyari, siya ay pinagbigyan. At hinalintulad to ng Panginoon kung kayo ay, ano ba yon? Kakatok, hihingi. So, hindi lang sa katok. Tatlo yun. At yun ang nire-require para you will receive the result of your prayers. Sapagkat hindi pwedeng makuha ng isang panahon yan, kailangan makita ang ating persistent. Bakit tayo nagpupumilit? Sapagkat meron tayong napakinggan saan? Sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, by my stripe you were healed. You claim that you claim that verse at ipapakita yan ng Panginoon. Pero sometimes it requires persistent. Pagpupumilit. At alam natin, ang resulta, gaya ng ating nakita kanina, ang mga reward ay nakikita doon sa taong nagpe-persist, na mayroong perseverance. At ang reward nila ay mapapasa kanila. At yun hinalimbawa ng Panginoon ng pananampalataya ay dakila. At doon lumilitaw ang pagiging faithfulness ng isang mananampalataya. Brothers and sisters, sa bawat isa sa atin, hindi tayo pare-parehas ng takbuhin. Meron tumatakbo na mabilis, meron tumatakbo na mabagal. Pero yung sinabi ng Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, hindi ito paunahan sa finish line. Ito ay marathon. Alam niyo ba yung marathon? Mabagal ka, pero tumatakbo ka. Hindi mabilis ang kinakailangan ng Panginoon. Ang kailangan niya is yung merong endurance na nagpapatuloy. Well, yung iba nauuna sa'yo, huwag kang mainggit. Huwag mong pilitin. Pero ang kailangan mo lang sa iyong sarili, magpatuloy. Sa dating ng panahon, mas maraming discouragement. Yan ang sinabi ng Timoteo, in the perilous times. Pagdating ng panahon. At yung panahon na tinutukoy ni Apostol Pablo, ito yung ating panahon. At maraming tumalikod sa pananampalataya at hindi na nag-continue sa pananampalataya na kanilang sinampalatayanan noon. And that is the problem. Kahit na anong ganda ng umpisa mo, brothers and sisters, kapag hindi mo naman natapos ang race na inilagay sa iyo ng Panginoon sa harap mo, wala din. Sapagkat ang basihan dito ay ang finish line. Doon nang makikita ang salvation. Masisigurado, sabi nila. Pero alam ko, ang bawat tumatakbo, meron ng kasiguruhan sa inaharap. Sapagkat, mamaya ibibigay natin, napakainam ng kinanta ni Brother Josiah para sa atin yung something keeps holding me. It is not you. Well, binigyan ko na kayo ng tip. Pwede natin tapusin na to.
Kung bakit ka nakakapagpatuloy, kung bakit ka nakagawa ng God service, kung bakit ka nakikitaan ng persistent, hindi yan sa iyong sarili. Hindi ang Panginoon, hallelujah, na nasa iyo na gumagawa. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Habang ito yung aking kinakanta, that is the reason ako yung sumisigaw. Sabi ko, glory to God, hallelujah. Alam niyo ba ang Panginoon Diyos, hanggang ngayon, sabi ng Book of Philippians, chapter 1, verse 6, nagtatrabaho. Pinaumpisahan niya, tatapusin niya. Well, ganun din ang bawat isa sa. That is God's part. How about our part? Pakitaan ng persistent, pagpapatuloy sa kabila ng mga obstacle na iaalaw niya sa ating harapan. By the way, hindi niya ibibigay ang mga pagsubok na hindi natin makakayanan. And that is the reason, balik tayo doon sa kwento kay Brother Arturo. Alam ko naman na masusolusyonan niya yun. Kasi meron ng tip kung paano niya matidetect. Kailangan lang magpatuloy. Kung gusto mong humirap ang iyong buhay, huwag kang magpatuloy. Ups and down ka. Pero kung gusto mong guminhawa ang iyong buhay, makita ng iyong persistent faithfulness. Mamaya makikita natin, by the way, basahin natin ang Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, sapagkat dito natin makikita ng pananampalataya na yan ay hindi sa iyo, kundi yan ang pananampalataya ng nilagay ng Panginoon sa iyo. He is the author and the finisher of your faith. Okay, basahin natin sa ibang translation. We have all these great people around us as example. Their lives tells us what faith means. So we, too, shall run the race that is before us and never quit. We should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often make us fall. We must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith, and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on a cross, but He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. And now He is sitting at the right side of God's throne. Hallelujah. Well, kung meron man siguro tayong titingnan na pananampalataya, no? Ito ang ating Panginoon, looking unto Jesus. Hallelujah. The author and the finisher of your faith. Imagine, He is the only begotten Son of God, pero hindi siya exempted. Pero alam niyo ba kung paano siya nagpatuloy? Dahilan meron palang inilagay sa kanya ang Diyos ng joy. Kung bakit ka mag-i-endure? Dahilan alam ko na meron ka napakinggan at merong nilagay ng Diyos na Espiritu Santo sa iyo at ikaw ay makakapagpatuloy. Hallelujah. At minsan pa tayo lumawak, gusto ko magbigay pa ng isang illustration para lubos nating malaman ang anong resulting na magiging endurance natin, no? Sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 5, dito na lamang sa verse 3 hanggang 5. It should be 1 hanggang 5. Pero sa verse 3 na lamang to save time, wala naming oras. And not only so, but we glorify in tribulation also, knowing that the tribulation worketh patience. Yung patience po dyan, kung babasahin natin, ang Greek translation is the same word na ginamit kanina na kung saan ay dinefine is endurance or ito ay perseverance. And endurance or patience, experience hope, and hope make not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So, nakikita natin ang resulta, merong tinatawag na sabihin natin mula sa ating pag-endurance or pag-persevere sa tribulation na nagre-resulta ito ng patience, experience, and hope. At ang sabi sa verse 5, and hope maketh not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given to us. Okay, so marami nang nabanggit ng mga talata at gusto ko naman ipakita ang mga bagay na sa panahon ng mga apostol, merong mga tumalikod sa pananampalataya. Hindi man ito
magandang pag-usapan, ngunit maganda natin kunan ito ng sabihin natin na lesson. Dito sa context ng Hebrews chapter 10, verse 32 hanggang 39, although nakita natin the full assurance of faith, nakita natin na sabing, harden not your heart. Alam natin, 35, no? Sabi sa verse 35, so don't lose the courage that you had in the past. Your courage will be rewarded richly. You must be patient. After you have done what God wants, you will get what He promised you. So sometimes yung promise, kailangan mo na nang makita ang ating mga gawa. At ang sabi dito, He say, very soon, now one of His coming will come and will not be late. The person who is right with me, live by trusting in me, but I will not be pleased with the one who turns back. Dahilan sa fear. Pero ang sabi doon, hindi tayo sa pagtalikod. But we are not these who turn back and are lost. No, we are the people who have faith, are saved. Amen. Kami say amen. Amen. Hallelujah. Magpapatuloy. Hallelujah. Despite ng mga trials, troubles, affliction dumating sa ating buhay, magpe-persevere, magiging persistent sapagkat meron tayong napakinggan. And now, God requires your persistent na marinig ang aking sinasabi sapagkat merong sabihin natin na hindrance. Isa pa, mga brothers and sisters, ang 1 Corinthians chapter 15, verse 5 hanggang verse 8 na lamang hanggang 10. Sabi dito ni Apostol Pablo, last of all, he approved to me, I was different like a baby born before the normal time. All other apostles are greater than I am. I say they because I persecuted the church of God. That is why I am not even good enough to be called an apostle. Pero ang sabi sa verse 10, but because of God's grace, that is what I am. And His grace He gave me was not wasted. I worked harder than all other apostles, but I was not really the one working. It was God's grace that was with me. Hallelujah. Ito gusto kong sabihin, brothers and sisters. Ang Diyos at ang Panginoon, hallelujah, hindi tayo iniiwan. Ang gusto lang niya, makitaan ang iyong pagiging isang persistent. Minsan pa, Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 13. Or hanggang 14 na lamang. My dear friends, you always obeyed what you were taught, just as you obeyed when I was with you. It is even more important for you to obey now that I am not there, so you must continue to live in a way that gives meaning to your salvation. Do this with fear and respect for God. And verse 13, ang sabi dito, yes, it is God who is working in you. He helps you want to do what pleases Him. He gives you power to do it. Hallelujah. Oh, maraming salamat. Pero ang sabi dito sa verse 14, do everything without complaining or arguing. Hallelujah. Oh my God. We so sorry, Lord. Kung minsan ay kami ganito. Alam nyo, brothers and sisters, kung ikukumpara natin ang ating buhay sa mga unang mga apostol, hindi ko naman sinasabi na madali yung panahon nila, o mahirap yung panahon natin, mahirap yung panahon nila at sa atin madali. Ngunit,
Gusto kong makita sa inyo kayong isipan na hindi kayo nag-iisa. Hallelujah. Si Apostol Pablo, sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 29 na lamang to save time. Do this, sabi niya, I work and struggle using the great strength that Christ gives me. The strength is working in my life. Hallelujah. And that is the reason na kapag patuloy tayo, we have fight the good fight of faith dahilan merong sa ating inilagay ang Diyos, ang ating Panginoon, na nasa ating puso na tumutulong. Hallelujah, na gumagawa upang tayo ay mag-persevere, maging makitaan ng persistent. Alam niyo po ba ang isang mark ng isang tunay na Kristiyano? Makikita yan sa kanyang pagiging persistent sa buhay. Ang Romans chapter 12, verse 12, rejoicing in hope. Ang context nito, ang Romans chapter 12, verses 9 hanggang 21. Ang verse 12 ay sinasabi dito, rejoice in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer. Patient in tribulation. Rejoicing in hope. Yan ang mark ng true Christian. Yan ang context kung babasahin natin. At yan ang isang hindi maikakaila sa mga Kristiyano. And that is the reason marami tayong nabanggit. Ngunit isang bagay lamang ating gustong makita. Isang bagay lang ang gusto makita ng Diyos sa atin. Ang iyong decision na mag-persevere at mag-persist. Mating ang mga trials, ang pinakamahirap na gawin ay humakbang. Sa umpisa lang yan. Pero alam nyo ba, habang kami naglalakad, yung ulan, bali wala na kasi basa na kami. Ang nag-matters, makapagtanim kahit na umuulan. Maubos ang mga binigay ng mga salita ng Diyos sa kanino man. Pero nung una, hiyang-hiya kaming mabasa. Hiyang-hiya kaming sumulong sa mga baha. Pero nung nakita ko, nung bandang huli na, kahit baha, sinusugod na, Sister Mary. Nung papunta kami, umiiwas ng baha. Pero nung pauwi kami, sumusulong sa baha. Hindi ko rin maintindihan eh. Pero alam nyo ba, yun ang makikita. Doon mo makikita. Sa unang hakbang, ang iyong desisyon. Well, pwede na kami mag-decide, pero hindi kami nagpa-discourage. At gusto kong alam sa inyo, it is time to call to be perseverance, to persist. Pagkat yan ang gustong makita ng Diyos, Panginoon, sa ating buhay pananampalataya. Well, hindi ko na babasahin mga character na inilagay. Alam natin ang babaeng inagasa ng 12 years. Narinig lang niya ang Panginoon ay darating at he believes na ang Panginoon ay magpapagaling sa kanya. Dumating ang discouragement. Sabi doon, walang sino man makakalapit sa Panginoon. But, sapagkat maraming mga protector ng Panginoon, ang mga alagad. Pero siya ay nag-persist. At nahawakan ng laylayan ng ng ating Panginoon. At siya ay gumaling. Si Noah, nung nakarinig siya ng mga salita ng Diyos na gawin at magtayo ng arka, ang ginawa niya, nag-persist. Ilang years? 120 years. Pero hindi nagpa-discourage si Noah. Bagkos nagpatuloy. Ang sabi nga, gusto kong basahin dito, Genesis chapter 7 verse 5. And Noah did according unto all that God commanded him. Oh my God. Lahat ay ginawa ni Noah na pinag-utos ng Diyos sa kanya. At ang Hebrews 11 verse 7, by faith, Noah prepared an ark and became heir of the righteousness which is by faith. Nakita ang kanyang pananampalataya. Dahilan, unang-una, meron siyang napakinggan. And he believes. At siya ay, sabihin natin sa panahon ni Noah, maraming discouragement. Pero nagpatuloy. And we are in the days
na katulad ni Noah. Oh, hallelujah. Marami pang mga pwede nating pag-usapan dito. Pero alam nyo, brothers and sisters, I hope na ibigay ko na ang pinaka-main na gusto kong sabihin sa inyo. Hallelujah. Sa pagdating kaya ng Panginoon, may masusumpungan kaya siyang pananampalataya, a genuine faith na nagpapatuloy. Alam natin ang faith. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Nung nag-share ako doon sa Bible, devotion every day, yung nag-hear doon na hindi lamang siya may sa kanyang sarili, kundi yun meron sa kanyang Panginoon na nagpapaunawa. Sapagkat hindi lahat ng nakakarinig, hallelujah, ay nakakaunawa. Liban na lamang ang Panginoon ang magbukas sa kanila. Can you imagine, merong Panginoon sa inyong buhay na magpapaunawa ng mga bagay na ito. And that is the reason, hallelujah, nakakapag-persist kayo. Dahilan merong sinabi at reveal sa inyo ang mga bagay na yon. And that is the reason, dumating ang mga discouragement. Anumang discouragement yan sa iyong buhay, makikitaan lamang ang iyong pananampalataya. Dahilan siya na gumagawa sa ating mga buhay. Tayo ay magpasalamat sa Diyos, ating palakpakan siya. Hallelujah. At binibigay ko na po sa ating MC.